What's up guys, so we're here. So it's another long weekend and for this car camping, magka-car camping tayo sa Tiaong, Quezon. So specifically sa Camp Spotted Wood, sa Villa Escudero. So ano pa hinihintay natin? Tara na! Alright, so another car camping trip and this time kasama natin sila Hatch Camp Air, Weekend Campers, Spirit Fam, Irog's Adventure, Camper, The Rubios, Sir Joan and Family, Millennial Campers, at sila Ma'am Katya and Ma'am Malex. So, let's go! Yan tarp mo? Sa'yo ng tarp? Oo. Ay, doon. Ako? Finally, we have reached Villa Escudero. So, syempre, magre-register muna tayo dito sa registration area bago tayo pumasok sa loob. Alright, so set up time. Kailan lapag mo? Kailan lapag mo? So kung nagtataka po kayo kung bakit, paano yung pinupupukpok ko ng pegs, kasi nakalimutan ko po yung martilyo. Pero syempre, kailangan natin mag-improvise sa camping.
Kasi may tali-tali. Parang hindi masyadong patid-patid. What's up guys? So we're here. So ang dami nang nangyari. So hindi na kami nakapag-video. So umulan. And yung spot na yan, dyan tumatapon lahat ng tubig tapos papunta doon sa gilid. So una, nakapwesto dyan yung tent, diba? Nilipat namin dito. So tinatapon daw din, tapunan din daw tubig. Kaya doon namin nilipat ulit. And yun, nag-rent kami ng ground sheet para sigurado hindi mababasa. Kasi yung sa Nature Venture Camp, nung umaga nag-condense or may condensation sa ilalim ng mga mats tsaka nung tour boxes. So nag-rent na kami ng ground sheet sa kanila. So 150 for the whole stay na yun, ano. So pwede na rin. And yan, nilagay namin dyan. Then yun, late lunch na kami, alas 2 na. And ang naging problema naman ngayon is igniter nito ayong gumana. Ayan, no. So, buti na lang, meron pa kami isang butane tank, tsaka itong torch. Ito yung gagamitin namin pang sinde. Alright, so late lunch, chicken curry from Pure Foods. Ayan. And dumuulan na naman. Alright guys, so sorry hindi masyadong nakapag-vlog kasi sobrang busy mag-ayos ng tent. So, na-notice na namin yung issue dito sa Ango 4. Well, ewan ko kung hindi naman siguro sa lahat ng Ango 4. Pero itong nasa amin, naglilik dyan sa may tahi nung sabitan nung pintuan. Yan, pati dito sa may kanyang side awning. Yung mga yan. So, ewan ko kung nakikita sa camera. Ewan, hindi yata. Pero nababasa siya. Yan. May kakatulo-tulo dito. Ayan o. Ito yung basahin. So, yan yung issue with the Ango 4. Not sure, hindi sa lahat Baka siguro itong batch lang nung amin. But yan, tumutulo dyan, dito. Tsaka yung sa kabila wala naman. Siguro lang pag inangat mo to at naiipon yung tubig dito, hindi agad na di-disperse. Yan, tumutulo siya. Ay, nakita nyo. So yan, kaya may tarp kaming nilagay. Alright, so actually may river dito pero hindi siya pwedeng paliguan, ano. So titig ka lang, titignan mo lang. Ito siya.
So ewan ko, may parang balsa ata dun. But yeah, that's the river. Hindi siya pwedeng paliguan kasi maputik yung gilid. Tsaka baka mukha siyang malalim. Yan that's it. So ito yung papunta ng riverside. Ayun lang, nothing much. But kung bird watcher ka, I think may enjoy mo tong campsite na to. Kasi madami daw dito ibon, lalo na pag umaga. Yan, tulad yan, umulan ngayon, di basa sila. Madaling araw, yan, magigising na yung mga yan, magda-dry off sila. And then meron daw mga kwago rin dito. Hindi siya yung na kwago. Mga pang social daw yun, according kay Miss Balcazar. And then ito yung sa kanilang toilet. So wala naman tao. Yeah, may bidet. And may ilaw naman yan, high wall. Yun lang, wala siyang sabitan. Sige, gaya mo. Same din sa female. Then yung shower na sa kabila. Ito, hugasan ng kamay, toothbrush yan, then dishwashing area or prep area nyo. Then ito yung sa shower. Yeah, mamaya may naliligo eh. Huwag natin disturban. Tapos dito lang kami nakakamp sa kabila. Marami ng campers ngayon. Yan. Basura. Number 1 kasi yun eh. Pagting sabi ko sa puno. Ayun naman tayo.
And umuulan na naman. Nakakatuwa lang din makita yung mga anak nila na naglalaro o nagliligo sa ulan instead na nakatutok sa kanilang mga gadgets. So kudos sa mga parents na hinayaang mag-explore or mag-adventure yung kanilang anak sa outdoors. And kaysa sa mga bagot sa ulan, nakijoin na rin ako at nagdaro sa putikan. Bukod sa tubig ulan, inulan rin kami ng mga pagkain. Thank you po sa food, the Rubios. Alright, so thank you po sa Millennial Campers, kila Sir Brendan, Ma'am Lala. Meron tayong pagkain ulit. Ayaw nila tayo paglutuin. Sila Sir Carlos din nagbigay kanina. So yeah. Ayan, ito na yung lunch namin. Pero thank you po ulit sa mga pagkain. Alright, so may barbecue pa tayo. Thank you po kila Sir Mike, Sir AJ sa barbecue. Hindi pa tayo tapos mag-lunch. May liempo pa tayo mula kay Weekend Campers. Salamat po, sir. Alright, so separate pa pala yung barbecue mula kay Sir AJ. Thank you po. Thank you, thank you. And syempre yung lumpia galing kila Irog's Adventure. So yun nga lang, di ko na na-videohan. Pero thank you po, Ma'am Iris and Sir Ian. Alright, so ito nakikita nyo na kanina. So we're sponsored by Bluetti Southeast Asia to review this Bluetti EB3A portable power station. So 600 watts siya and 268 watts per hour or watts hour yung kanyang energy capacity. So yan, pinadala sa atin ito para i-review. So bigyan ko na kayo ng quick look around. So ito nakita nyo, ginagamit ko na kanina. Pinacharge ko ng battery ng drone. So very useful siya for these kinds of outdoor trip, car camping and off-roading and whatnot. Basta kung kailan wala kayong access to electricity. And also pag brownout sa inyo, pwede nyo gawin backup na power to. So yan, ganyan siya. It comes with 3 colors kung naalala ko. Ito gray, meron siyang beige, then meron din siyang blue. And ito yung LCD display niya or LED display. I'm not sure kung LCD or LED, but yan, makikita mo yung charge mo, then kung gaano katagal itatagal ng charge na yun. And also your input, kapag charge mo siya, then your output. So yan yung basic rundown. Bigyan ko na lang kayo ng thorough walkthrough on a separate review video. And aside from that, ito yung DC output mo. So meron ka dito ng 12 volt socket. So ito yung ginamit ko kanina pang charge ng drone battery kasi medyo mas mabilis-bilis. Paired with the fast charger like 35 watts ata na 12 volt socket charger, USB charger, no. Then your 12 volts, 10 amps na output dito, and then your 2 USB-A 2.0 outputs and USB-C na output. Ito 100 watts. And also part ng DC output mo is itong wireless charger na sa taas, which is 15 watts, ano. Moving along, ito ilaw niya. So maganda, meron siyang ilaw dito. So backup mo kung just in case wala kang dobatat ng flashlight mo or nasira or any ilaw mo, pwede mong gamitin to. So hold mo lang siya. Yan, medium, high, tapos SOS. So yan, parang emergency ilaw lang. Or kung gusto mo ilawan yung tent mo, yan, pwede mong gamitin to. Ay, namatay. Bukas ka, yan. Oh, may ilaw yung tent mo. And down below is yung AC output mo, dalawa. Mamatay ka na, yan. So ito yung AC output mo, US type na socket. So for example, kung meron kang maliit na electric fan, pwede masaksak dyan. Or yung mga phone charger mo na AC plug, AC chargers, pwede masaksak din dyan. Or siguro mga rice cooker na below 600 watts. Pero merong feature to yung Bluetti na pwede kang magsaksak above 600 watts. Basta heating device lang siya, like rice cooker, pampainit ng tubig and whatnot. So yan, AC output dalawa, and ito yung input mo. So meron kang saksakan ng solar panel dito, tapos yung saksakan mo from your house outlet or wall outlet, and circuit protector. So yeah, that's a quick walk around. And then ito pala yung handle niya.
And yun, kailangan ko na lang i-charge yung aking ilaw kasi maggagabi na. So yan. So maganda talaga siya kapag meron kang solar panel, lalo na kung tulad nito ngayon, 3 days kami dito sa Camp Spotted Wood. So medyo matagal-tagal. And yeah, very excellent siya for car camping or any outdoor trips, off-roading, and of course, kung wala kayong kuryente, emergency power. So yeah, back to camping. Alright, so dinner, corn beef tsaka sisig. Ay, yan. So ako taga-hiwa ng sibuyas, siya taga-luto. Ayos ba? Yun. Yun ko kung order.
Alright, so that's it with the Camp Spotted Wood, car camping in Camp Spotted Wood. So kasama namin yung mga namit namin online, so sa isang group from Car Camping PH. And yun, ito na tayo sa campsite review natin. And bago ko pala mag-review, gusto ko lang ulit mag-thank you sa mga kasama namin, The Rubios, Millennial, Spirit Fam, nakalimutan ba ako lang, yung Irog's Adventure, Hatch Camper, and meron pa ba ako nakalimutan? Yan, sila Sir Johan, sila Sir AJ, yung camper na app. And yan, may nakalimutan pa ba tayo? Wala na, no? Sila Ma'am Katya pala, yun. So, thank you po ulit sa inyo. Thank you rin po sa mga pagkain. Nabusog po kami ng lunch. Hindi na namin naluto yung pagkain namin. But yun po, salamat po ulit. So yun, campsite review, Camp Spotted Wood. So una-una, pinaka-strong point talaga is yung CR nila. Laging mabango, hindi namin alam, parang amoy hotel yung CR, So yun, tiled naman yung CR, may bidet. Yun nga lang, ang kulang lang sa toilet is parang patungan ng gamit. Minsan for example, yung tulad ng sabon. Ako kasi yung tipong sabon, hindi ayoko yung, as much as possible, hindi ako nagwa-wipes. Kung may sabon, magsasabon ako, hugasan ko. Pero yun, wala nga patungan ng sabon sa toilet, Hindi wala yung toilet tsaka yung shower mayroong mga sabitan, may patungan din ng sabon tsaka shampoo, and malakas naman yung tubig. So meron kang faucet, may handheld shower ka, meron ka ring mismong shower, So yun, pinaka goods yung CR. And lapit lang sa spot namin yung CR, so mga walking distance lang, mga ilang minute lang, less than 1 minute nasa CR ka na. And meron ding hugasan sa labas ng CR ng mga plato mo, tsaka sink for toothbrushing, hilamos, or whatever yung gagawin mo, like facial care and whatnot. And sa kabilang side, merong isang gripo doon para maghugas ng mga paa mo or ano pa mga pwede mong hugasan na hindi mo pwedeng gawin sa lababo. So yeah, dun sa camping grounds, I think kapag hindi naman umuulan, okay siya. Madaming puno kasi parang halos forest vibes talaga siya. And yun nga lang, feeling namin pag hindi umuulan, nakalabas lahat ng insekto, lalo na pag araw. So kahit wala kang pagkain na nakakalat doon, or wala kang pagkain na nakapatok sa lamesa, may mga langgam pa rin sa mga damuhan, So yun lang, be mindful, may insects doon. So magdala na lang kayo siguro ng mga ant repellent or insect repellent para hindi kayo masyadong perwisyo sa pagkakamping nyo. And yun, may mga designated camping spots. Hindi ako sure, pero parang may mga selected spots lang kung saan ka pwedeng mag-car camp beside your car, yung mismong tabi ng sasakyan mo, hindi yung nakahiwalay yung tent mo from your car, yung awning mo from your car. So may nakita mo itong kanina, naka-RTT na may extension sa baba, and may designated spot talaga. Yung sa site namin kanina, or kung saan kami nag-camp, pinilit namin yung pwesto namin doon para makapagkabit kami ng awning dito sa Hilux. Then yung mga the rest, yun, nakahiwalay sila mula sa sasakyan nila. Kasi hindi pwede maglagay ng sasakyan doon sa may malapit sa bonfire, Yung except lang doon sa kanila Millennial, tsaka yung kala Rubios, tsaka kala Spirit Fam na paikot kasi daanan talaga yung area na yun. So nandun yung sasakyan nila. And ano pa ba? Yun, yung firewood, 100 per isang set ng firewood. So hihingin lang yung kila kuya, malapit-lapit lang naman din yung kanilang quarters. And nag-rent din kami ng ground sheet, 150 for the whole stay mo na yun, So goods na rin, merong mga pwedeng i-rent doon. Meron pa silang tent, parang hindi yata na mag-commit. Wala na. I'm not sure. Check nyo na lang sa nila, sa Facebook. And ano pa ba? May ilog, pero hindi pwedeng liguan. Pwede kang mangisda, yun lang yung pwede mong gawin sa ilog. Tapos merong mini trail lang sa gilid ng ilog na yun, para doon ka mag-fishing and whatnot. So I think that's pretty much it. Yung pala yung mga staff, very accommodating. Meron din silang quiet time, and nag-iikot-ikot naman yung mga staff from time to time. So very safe. Very safe. Yun nga lang pala, meron din spot. Yung sa spot namin maputik yun, yung walang damo, pero matigas. Pero yung ibang parts na may damo, wait lang, baka naliligaw na tayo. O tama, diretso pa tayo. Pero yung ibang spots, pag yung may damo, malambot yung lupa, maputik.
So be mindful na lang sa pagpipilian nyo. Alam naman ng mga staff yun kung saan magandang pumuwesto, no? So i-consult nyo na lang sila. Yun, I think that's pretty much it. Ay, ikaw ba? Ano bang masasabi mo? Quick review ng campsite, Camp Spotted Wood. Ano ba? Okay naman yung place kasi may mga parang iba't ibang area sila, like kunwari group mo, solo mo yung area, may soft spot talaga kayo dun, per spot sila at ganun. Ang siguro kung malaking group kayo, parang ilang spot yung maghihiwalay-hiwalay talaga kayo. Kasi yung sa atin pa lang, 'di ba, parang kasya naman, pero like kung gusto niyo yung yung maluwag maluwag. O kasi okay pa rin yung maluwag kahit magkaka-group kayo. Parang may private may pa rin space. kayo. May space para for like other activities. Ayun. Okay, yung CR talaga yung number 1. Pero very strong point. Kasi kompleto talaga yung CR nila eh. May shower. Yung shower ang dami. Tapos yun nga merong doon, 6 siya. Tapos yung dulo doon, yun na malaki. Kaya yung iba doon, yung mga may kids, doon sila naliligo. Kasi nga malaki. Maluwag. Oo, maluwag. Yung okay na okay yung mga kids doon paliguan. Ano pa ba? Yun lang. Oo. Dagdag ko din pala, yun nga kung nakita nyo sila Hatch Camper, tsaka The Weekend Camper pala, nakalimutan natin yun ang sabi ko The Weekend eh. The Weekend Campers pala kasama din namin. Thank you rin po, sir and ma'am. So yun, kaya naman ng mga 4x2 tsaka lowered na sakyan. Kahit umulan nung time na yun, hindi naman sila nahirapan, hindi naman nabalahaw. So 4x2 friendly to all vehicles yung campsite, na-access naman. Walang hirap. Pero walang siguro kung tuloy-tuloy talaga yung ulan, like walang tigil ng mga 3 araw, baka yun, baka pwede na magka-issue doon, mabalahaw. But so far yung sa kanila naman, hindi naman nahirapan. Yeah, I think that's pretty much it for our campsite review. And yeah, that concludes our car camping at Camp Spotted Wood. So don't forget to like and share this video, and kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na for more adventures. So yeah, thanks for watching and see you on the next vid. Bye!